Nasa bahay lang yan, palamunin. Yan ang palagi kong naririnig sa mga chismusa nating mga kapitbahay. Di nila alam habang nagchichismisan sila, kumikita ka na pala dahil ang isang nanay na madiskarte ay hindi mawawala ng idea para kumita ng pera. Dito may karya ako ng baka around 750 grams. Imamarinate lang natin pero pwede kayong gumamit dito ng chicken. Piliin nyo po yung breast part. Pwede rin kayong pumili ng isda kung gusto naman ninyo. After natin maglagay ng seasoning, lalamasin lang natin. Yes, prefer ko po ang maglamas na walang gloves. Pero kung medyo masilan kayo, mag-gloves po kayo. Ako kasi sa kusina, wash and wash lang ako dahil gusto ko talaga mafe-feel ko yung mga niluluto ko or yung mga sangkap ko. Pagkatapos, imamarinate lang natin ng 30 minutes or 1 hour. Habang minamarinate natin ang ating beef, magprito naman tayo or mag-fried tayo ng ating garlic. Hiniwa ko lang siya ng pahaba para po ito pang toppings natin at ma-infuse po yung oil natin na gagamitin natin sa pagluluto ng ating salpikaw. Yes, masarap po talaga ang ating salpikaw pag na-infuse po siya ng maraming garlic. Ang gamit ko pong oil is olive oil. Pero of course, pwede kayong gumamit ng normal cooking oil or kahit anong klaseng oil na gusto ninyo na ayon sa preference ninyo. Pagkatapos, bawasan lang natin ng konti ang ating oil dahil gagamitin natin yan mamaya. Isit aside lang natin. Mga langga, sana na-inspired kayo sa aking extra income idea. Kahit nasa bahay tayo, pwede pa rin tayong kumita. At kung ano mang masasabi mo, please comment down below para po malaman ko. Huwag kalimutang mag-subscribe na rin, i-click ang bell at i-select mo ang all para hindi mo ma-miss ang every upload ng Bless Channel. Ngayon naman sa natira nating mantika, igisa naman natin ang ating marinated beef. Papatagin lang natin at huwag muna nating hahaluin para matusta or masir ang ating mga beef. Tatakpan lang natin and of course, magtutubig yan. Normal po yan, hindi ko po yan hinaluan ng tubig. At the same time, maluluto po yung karne natin. Pag hindi pa malambot ang ating karne, pwede tayong maglagay ng dagdag tubig hanggat sa lumambot po ang ating mga karne. Dahil sa salpikaw, mas mainam talagang gamitin yung tenderloin or sirloin. Pero medyo may kamahalan po yan. Kaya tsaga-tsaga na lang tayo kung ano ang meron tayo. Kasi mas mura talaga yung ibang part ng ating beef. Habang pinapalambot natin ang ating karne, hahaluin natin paminsan-minsan at maglagay tayo ng kunting tubig kung kinakailangan. Wag na wag po hayaan nating matuyo. At i-adjust nyo na rin ang lasa. Pagkatapos, okay na ang lahat, last na nating ilagay ang ating butter. Be generous at butter dahil masarap po ang salpikaw na medyo buttery tapos maraming garlic. Wow, perfect salpikaw. Pagkatapos, i-switch off na natin ang ating gas at maglagay na tayo ng pang-garnish natin. Yung fried onion natin at spring onion. Ilagay lang natin sa isang mangkok at isit aside natin. While waiting, don't forget to like, share, and subscribe mga langga. Oh, diba? Ang ganda ng tingnan pero hindi pa tayo magtatapos dyan. Gagawan natin ng partner yan. Pwede ba yang walang partner? Naku! Mga marites, nagtitwinkle-twinkle na ang eyes ko at binabalik-balikan to ng aking mga regular customer. Yes, minsan may customer ako, minsan wala. Kasi nga, ang pa-extra-extra income, walang permanenteng customer. Ganon din naman ako. Kung may opportunity, why not? Kung wala, kami po dito sa bahay. Ganon lang, walang pressure. Sa parehong kawali, dinagdag ko lang yung sinisit aside natin na mantika kanina. At igigisa na natin ang ating minced garlic. Yes, medyo malasa na to dahil dito na natin niluto ang ating salpikaw. At i-add na natin ang ating maraming bahaw. Yes, I love bahaw talaga. Sa fried rice, masarap talaga ang bahaw. Kaya kami, pag walang bahaw, ay sasadyain ko talaga yan. Dahil pinag-isipan talaga yung sinangag. Magsasaing talaga ako ahead of time, one day before or couple of hours before ko gagamitin. Sadya ko talagang pinapalamig. Syempre mga langga, maglagay tayo ng mga pampalasa gaya ng paminta, asin, liquid seasoning, or oyster sauce. At make sure makukoat talaga yung rice natin para pantay yung lasa. Of course, tikman nyo rin para pag ibibenta ninyo, of course, perfect na perfect. At may isa pa akong kinikrave dito pag may sinangag. Yung tuyo, Diyos ko po. Tuyo. Matagal ako hindi nakakain. Maghahanap na naman ako nito. Nag-iima
Nagmamanchi na naman ako ng tuyo. Palibhasa kasi dito sa abroad, ang hirap makakain ng tuyo. Pag okay na ang ating rice, maglagay lang ako ng carrots para to add color at looking good talaga ang ating presentation. Hiniwa ko lang ng pinong-pino para po mag-complement doon sa ating salpikaw na hindi naman gaano kalakihan. Pwede rin kayo mag-add ng green peas. Pagkatapos, pwede na nating ipapak ang ating nilutong salpikaw at fried rice. See, isang lutuan, pero dalawang recipe po ang nagawa natin. Sa mga lalagyan nyo, pili na lang kayo na ayon sa mga mata nyo na maganda or sa preference nyo na hindi naman kayo lugi. At kung maglagay ako ng rice, very generous po ako ng rice dahil ako ay mahilig sa rice. Rice is life at iniisip ko rin ang aking mga customer na talagang need ang rice. Ganun lang kadali kasimple. Maganda kasi to, may separator siya para, alam nyo yung pag may orderin ka tapos pinapatong yung ulam sa rice, minsan nawawala na yung moist ng ulam, napupunta na na-absorb na ng rice, kaya hindi na gaanong masarap yung ulam, kaya mas maganda pag separate yung ulam sa rice. Kayo ba mga langga, ano bang mga extra income nyo? Share nyo naman sa comment section para kung pagkain man yan, maluto ko or hindi naman, may apply ko sa aking sarili para naman madagdagan ang aking extra income. Sharing is caring, remember! At huwag kalimutan, laging maglagay ng mga garnish sa ating mga paninda dahil presentation is a must talaga. So mga langga, ready for delivery na ang ating ginawang salpikaw at fried rice, di ba? Alam nyo ba, kahit wala akong customer, kung may maisipan ako, ipatikim ko yan sa mga potential buyers ko. Ganun ako, patikimin ko sila para pag next time hinahanap nila, oy, sabihin ko yan, uy, pwede kitang igawa niyan. Mura lang. O, di ba? Syempre, mahiya naman yan na puro libre. Dapat win-win situation lagi. Hindi lang puro libre, dapat may kumita din. Minsan, manglibre din tayo. O, diba?